Medyo may mali lang ako dito sa link. Kaya ang ginawa ko, kinapi ko na lang siya dito and ipe-paste ko na lang. And at the same time, nagkuha na rin ako ng icon para 'to sa shop PC natin. Ayan, so para may icon siya doon. And another thing na kailangan nating ayusin dito is etong sa cart natin. Hindi kasi lumilitaw yung cart dito. So ang gagawin natin, medyo nag-space kasi ako dito pero dapat dash siya. Yan. So nakita niyo lumitaw yung sa cart natin. At the same time, yung burger menu natin, hindi siya visible. Ang reason noon is kasi FS yung nakalagay ko dito na dapat FA siya. So, ang gagawin natin, papalitan natin siya ng A para lumitaw yung burger natin. Ito siya ngayon. Now, since okay na yan, ang gagawin natin, dito naman tayo sa CSS natin. So, sa CSS natin, ang unang gagawin ko is maglalagay ako ng asterisk dito. Ang reason yan ay para apektuhan ko lahat ng mga tags ng HTML natin. Then magkakaroon lang ako ng curly bracket. And then ang gagawin ko is aalisin ko yung default margin ng web natin. So isa-set ko yung margin natin into 0. So by default kasi ang web page meron siyang margin. Then ang next naman padding. So by default din ang web page meron siyang default padding. So isa-set ko lang din siya into 0. And then ang gagawin ko is imi-make sure ko na yung specified size natin ay hindi siya magbabago. So, ang gagawin ko is i-declare ko yung box sizing natin and then kukall out ko yung border box natin. So, ang ibig sabihin lang niyan is I need to keep yung size na in-specify ko in the future na along the way ng coding natin dito. Then after nun, maglalagay lang ako ng font family natin. So you have your own choices dito. So pili lang kayo pero ang pipiliin ko itong part na 'to ng font, 'yan. Then after nun, ang next na gagawin natin dito is we need to call out yung navbar natin. So para ma-call out mo yung specific na class, ang gagawin mo lang, magki-click ka lang ng dot dito and then ilalagay mo yung class name. Then opening and closing curly bracket na siya nun. So isa-set natin una yung width ng buong page natin into 100%. Yan. Then after that, isa-set natin yung height into 70 px or sa pixel natin. Then after nun, isa-set natin yung background natin sa medyo dark. So gagamit tayo ng 111827. Yan. So medyo dark na blue, something like that yung color niya. And then isa-set natin yung shop AC natin into color white. Yan. So para lumitaw yung shop AC natin. Then after that, ang gagawin natin is magdi-display tayo dito. Oops, semicolon ko nga lang pala 'to. Then after that, display natin siya flex para mag-vertical yung line natin dito. Yan, yung mga components natin nag-vertical sila, vertical line. And then mag-justify content ako dito. At kung mapapansin nyo, dikit-dikit sila to each other. So ang gagawin natin, gamit tayo ng space between. Yan. So, after nyan guys, ang kailangan kasi natin gawin is to make sure na naka-center sila lahat dito sa background natin. So, para ma-center natin sila, align items and then set natin into center. So, mapapansin nyo, nag-center sila ngayon. Okay. So, after nyan, ang gagawin naman natin next is magsaset tayo ng padding. Ang padding, ito yung space natin sa mga borders ng background natin. So, meron kang
top, bottom, left, and right. So, ang gagawin natin, ang up and down natin or yung top to bottom, ise-set natin siya into 0. Ang left and right naman natin, set natin siya as 40 pixel. So, mapapansin nyo, hindi na sila dikit dito sa dulo. So, ang next na gagawin naman natin is gusto natin once na natapos na natin yung web page na ito, and then nag-scroll down tayo pababa, hindi nawawala yung navigation bar natin. So, para hindi mawala yon, gagawin mo, tatawagin mo si position at isi-set mo siya as sticky. Then, ang gagawin natin, pag nag-scroll tayo, dapat it stays on top. So, ang gagawin natin, tatawagin mo si top at isi-set mo siya into 0. Now, ang problema kasi, pag nag-scroll down tayo pababa, baka ang mangyari, mag-collide yung navbar natin sa mga contents natin sa ibaba. So, para hindi mangyari yon, ang gagawin natin, tatawagin natin si z-index. So, si z-index, isa-set natin siya as 1,000. So, ibig sabihin, kung meron pa tayong content dito sa baba, nag-scroll tayo, sasama yung navbar natin at hindi siya matatabunan ng ibang contents natin. So, yun yung purpose ng navbar natin dito. Now, next is meron tayong logo. So, sa class logo naman natin, so, again, kung gusto nyo siyang tawagin, ang gagawin nyo lang, dot, tapos yung pangalan ng class, opening and closing, curly bracket. So, ang una, magsiset lang tayo ng font size dito. So, lalagyan natin 28px. Yan, so mapapansin nyo, lumaki na yung ano natin. And then yung next naman is, yung font weight, ito yung strongness ng mga text natin. So, isa-set natin siya as bold. Then after that, maglalagay tayo ng color dito. And we will use yung medyo light na blue na color. So, gagawin natin 38, BD, at saka yung F8 natin. Yan. So, medyo light na blue yung gagamitin natin for our logo. Now, next naman is after ng class na yon, meron tayong class na tinatawag ay navlinks. So, sa navlinks natin, again, dot ulit, and then, yung pangalan ng class. And then, after nyan, gagawin natin, yung navlinks natin, itong home, products, categories, contact, kasi under nyan yung navlinks, eto siya. So, ang gagawin natin is, set natin into display, and then, set nyo into flex, para mag-align sila horizontal. Yan. Then next is, aalisin natin yung mga bullets dito. So, para maalis natin siya, magte-text decoration tayo and isa-set nyo siya into none. Yan. I mean yung underline yan later on. Yan. So, siguro, para yung bullets muna, ang gagawin natin, list style muna, and then none. Yan, para mawala muna yung bullets and makita natin siya na maayos. And, another thing, yung transition natin. So, sa animation ng transition, gagamit tayo dito ng dot 3 seconds. Yan. So, after nyan, ang next na gagawin natin is magkakaroon tayo dito. Tatawagin naman natin si A. Kasi si A yung may hawak ng links natin. So, gagawin mo dito, tatawagin mo si navlinks, tapos under ng navlinks mo, eto siya, under niya yung A. So, gagawin mo, isa-set mo yung A dito, and opening and closing curly bracket. Then, after nyan, ang gagawin naman natin next is set natin yung mga text natin into color white. So, after that, ang next is yung text decoration natin. Sa text decoration, isa-set nyo lang siya into none. Yan. And then, after ng text decoration natin, same thing lang din.
ang gagawin natin, itong transition, i-move natin siya dito. And para hindi na sila dikit-dikit, ang gagawin nyo lang, mag-set lang kayo ng gap dito, 30 px. Yan. So, para may gaps na yung mga navigation natin. Now, after nun, kukunin nyo ulit itong part na to. And then, magko-colon kayo, isi-set nyo yung hover. Yan yung pag nag-hover tayo sa mismong mga products natin. And sa hover natin, kunin na lang natin ito. Then, ipipaste nyo siya dito. So, pag nag-hover ka, nag-iiba yung color ng mga text natin or ng mga links. Yan. So, liliitan ko lang siya. Yan. So, yan. Nagbabago yung mga colors niya. So, after ng nav natin, kunin naman natin si nav right. Then, set natin that nav right. Yan. Then, ang gagawin natin is, ito kasi yan. 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 So, ang gagawin natin, display flex din natin siya. Yan. So, para mag-align na yung search natin at saka yung logo. I mean yung button. And then, ang gagawin natin is align items natin sila into center. So, after that, iset din natin yung gap nila. So, sa gap, yan. So, lagay natin sa gap is 20 px. Yan. So, may gap na yung button and yung search natin. After nyan, ang next na i-call out natin is yung class na search box. Ayan. So, dito, ang gagawin natin is magsiset muna tayo ng display flex. Ayan. Ayan. Para mag-align na yung icon natin at saka yung mismong search. So, titignan nyo kapag inalis ko yan, nasa taas yung icon na to. So, babalik natin siya. Then, after nyan, iset natin ulit yung align items natin into center. Then, after that, set natin yung background natin into white. Yan. Then, after that, ang gagawin natin, set natin muna yung padding natin. So, sa padding, so 8 px yung top to bottom, and then 12 px yung left to right natin. Yan. So, after that, ang next na gagawin natin is yung border radius natin, 30 px. Ang isa-set natin for that. Okay, so after nyan, ang gagawin natin na next is magse-set tayo dito ng dot search box tapos tatawagin natin yung I. So, magiging icons natin. Then, gagawin natin, isa-set natin yung color niya into gray. Yan. So, naging gray na yung icon natin. So, after that, gagawin natin, call out ulit natin si search box, but this time, call out natin si input. So, si input ngayon, set natin yung border niya into none. Yun. So, pansin nyo, nawala na yung border niya. Then, after that, set natin yung outline into none din. Yan. Then, next will be yung margin. So, set natin yung margin left. So, sa margin left natin, set natin siya as 8 px. Yan. Okay. Tapos, after ng search input natin, gawin naman natin, maglalagay tayo dito ng login dash yung button natin. So, sa button natin,
Yan. So, check natin yung sa button. So, sa button natin, set natin yung background. So, sa background natin, gamitin natin ulit yung light blue natin. Yan siya. Then, after that, yun. So, mapapansin nyo, nag-light blue yung mismong button natin. So, after nyan, ang next na gagawin natin, set natin yung text niya into white para visible pa rin yung text. Ayun. Then, after nito, ang gagawin natin next, alisin natin yung border niya. So, sa border, set natin into none. Yan. So, nawala yung border ng button natin. Next is, alisin natin yung border radius. So, sa border radius, ang gagawin natin ay 6px. Then, of course, lagay natin yung padding niya. Sa padding is 10px. And then, next will be 18px. Yan. So, yun na ngayon yung magiging button natin. And, ang gagawin natin, set natin yung cursor natin into pointer. Cursor, set natin into pointer para nagbabago. Yan, yung point natin. Pag nag-hover tayo sa kanya. And then, after nyan, that, log in, then gagawin nyo, colon, set nyo yung hover niya. So, sa hover natin, ang gagawin natin, isa-set natin yung background. So, sa background, yung light blue na lang din. Or pwedeng gamitin nyo ibang color, purple, for example. Yan, para nag-change siya. So, depende na lang kung ano yung i-set nyo. And then, after nyan, so sa cart natin, iset natin yung position natin into relative. So, ang purpose ng relative natin, guys, is it let us slightly adjust yung mga element natin, element position natin habang kinikip natin yung buong layout natin. So, kumbaga kahit mag-move tayo ng mga elements, hindi nagugulo yung layout natin. Yun yung purpose ng relative position natin. And then, after nyan, magkakaroon tayo dito ng font size. So, sa font size natin, iset natin siya into 22px. Ayan. Then, after nyan, set natin yung cursor natin into pointer. Ayan. Okay, so after nyan, ang next naman natin is dot cart. Then, set natin yung span. So, sa span natin, ang gagawin natin dito, set natin yung position natin into absolute. So, ang ibig sabihin lang nito guys, it let us manipulate yung own design natin sa mismong span. Ang span natin will be etong 0 na to. Yan. And then, after nyan, ang next na gagawin natin sa absolute natin is magsaset tayo ng top. So, sa top natin is negative 8px tayo dito. And then, next is right natin, negative 10px ang ilalagay natin. Yan. Then, after nyan, iset natin yung background na red. Yan. So, para makita na natin siya, ayun siya. Then, after that, so after ng background red natin, set natin yung color ng number natin into white. Para mag-white na siya. Then, after ng color white natin, set natin yung width. Yung width niya into
18px. Yun. Then, of course, pag may width, let's set it yung height niya into 18px din. Yan. Then, after nun, ang gagawin natin, set natin ang border radius. So, sa border radius natin ay 50% ang gagawin natin. Yan. So, after nun, ang next na gagawin natin is display natin siya. Flex. Yan. So, after ng display flex natin, i-justify content natin siya into center. And then, align items natin siya into center. Yan. And then, yun siya. Set ngayon natin yung last part niya into font size. So, sa font size natin, 12px. Yun siya. Now, next, after ng cart natin, ang gagawin natin, we'll call out yung menu icon natin. So, sa menu icon natin, display block natin siya. So, display block. Okay? So, ang purpose lang yan, yung magiging ito, yung mga magiging navigation natin, vertical line sila. Yun lang yun. And then, after nun, call out natin si nav links. So, si nav links, ang isa-set natin sa kanya, position absolute din. And then, isa-set natin sa kanya yung top natin na 70px. Then, after nun, ang gagawin natin next is isa-set natin yung left into negative 100%. And then, set natin yung width. So, sa width natin is 100%. Then, set nyo yung background. So, sa background natin, gagamitin natin yung dark. So, we'll use ito na lang. Yan. So, after that, ang next na gagawin natin is yung flex direction natin, set natin siya column para column by column siya. Yan. So, after ng part ng flex direction natin, ang next na gagawin naman natin is text align natin siya and set it into center. Yan. And then, after nun, set na natin yung magiging padding natin. So, sa menu icon natin is block. Wait lang. Correspond. Menu icon. So, dito sa menu icon natin, set muna natin yung font size natin dito. So, sa font size dito, 28px natin siya. Yan. So, after nyan, cursor natin set into pointer. And then, after nito, ang gagawin natin is i-align na natin sa media yung mismong design natin. So, tatawag tayo ng media dito. Tapos, ang gagawin natin next, isi-set natin yung maximum width. So, sa maximum width natin, para sa mga smaller screen, like cellphone, so ang gagawin natin dito is 768px. Para in case na maliit yung screen ng user natin. Then after nun, ipapasok lang natin ito.
So, after ng text align center natin, set lang natin yung padding natin. So, sa padding is 20px at saka yung 0 natin. Then after that, magkakaroon lang tayo ng transition dito. So, 0.3 seconds ang ilalagay natin. Then after nun, dito sa taas niya, magse-set tayo dito ng dot search box. So, sa search box natin, display natin siya into none. So, para hindi nakikita yung search kapag maliit yung screen natin. Then after nun, tawagin natin si menu icon. So, si menu icon ay isa-set natin siya as display block. Yan. So, after nyan, lakihan natin. So, ayan siya. So, pag niliitan natin, ayan. So, next natin will be yung dot nav links natin, dot active. So, gagamitin natin to sa JS mamaya. And set natin siya into left 0. Kasi gusto natin sa left side yung mga navigation natin later on. So, yan ngayon yung sa nav bar natin.